Si Julia, nagmula sa isang mayamang pamilya. Sagana ito sa buhay. Isang maganda, matalino, mabait at matapang na dalaga. Kung iisipin, nasa kanya na ang lahat. Isa siyang sikat na detective. Marami na siyang nalutas na kaso. Ngunit may insidente na di niya maghawang malaman kung sino ang pumapatay sa kanila. Karamihan sa mga biktima nito, tadtad na mga saksak at kahit isang ebidensya, wala siyang matagpuan. Meron siyang kaibigan at partner na din sa bawat kasong kanyang kinakaharap. Si Leo, ang tanging tao na nasasandigan niya sa tuwing may problema siya, lalo na dahil hindi siya matanggap ng kanyang ina at tanging ama niya lang ang nagbibigay pansin sa kanya. Tanging si Leo lamang ang kanyang kasama sa bawat araw. Ngunit ang hindi alam ng dalaga na may lihim na pagtingin sa kanya ang binata. Julia Caitlin Montefalcon, kamusta ang aking pinakamamahal na kaibigan? Tila yata parang inuubos mo ang oras sa paglutas ng kasong yan. May development na ba? Leo Timothy McVeigh, ayos lang naman po ako. At about po sa kaso ay, di pa rin umuusad. Di ako makakuha ng kahit anong lead sa suspect. Masyadong malinis trumabaho ang gumawa nito. Baka nga may backup pa siya na tumutulong sa kanya para maitago ang mga biktima niya. Kahit ang mga tauhan ko ay walang mahanap na ebidensya na makakapagturo sa taong yan. Isa lang talaga ang palatandaan na iisang tao lang ang gumagawa niyan. Tama ka, bawat biktima ay nawawala ng isang hinlalaki. Psychopath ata ang gumagawa nito. Napagtitripan lang lahat ng biktima. Kahit ano pang rason niya, hindi to tama. Kung isipin, maaaring marami pa siyang mabiktima kung di natin mahuli ang taong to. Hinalukay nila ang lahat ng autopsy report upang humanap ng clue sa taong gumawa ng lahat ng ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang makita. Matalinong gumawa nito. Umaatake siya paggabi and he leave no trace behind. Nakakatakot siya kung iisip-isipin mo. Hayop lang gagawa nito. You know what? Let's grab some food. Gutom ka na. You should eat. Tara, treat ko. Okay, fine. Where? Secret baby, but I know you will enjoy it. Pumunta ang dalawa sa paborito nilang kainan na puno ng seafoods. Samot-saring pagkain ang bumungad kay Julia. May alimasag, may pusit, at kung ano pa. Meron naglalakihang mga prawn at shrimps. Sabik na kumakain si Julia at si Leo sa kainang iyon. Hindi maipagkakaila ng mga mata ni Leo ang saya habang pinagmamasdan si Julia na kumakain. Hindi nito maikakaila ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Tumigil si Julia ng pagsubo nang makita niya si Leo na nakangiti habang kinukunan siya ng litrato. Leo, burahin mo yan. Ang alin? Yang litrato ko, burahin mo. Ang baboy mo. Excuse me? Who do you think the one who is pig here? Kung kumakain ka kaya, parang baboy. Tignan mo, nagsasalita ka nga na puno yung bunganga mo. Natatawang sabi ni Leo kay Julia. It's your fault. Burahin mo. Buburahin mo yan o buburahin mo? Kalmahan mo lang, souvenir to. Tumawa si Leo ng malakas habang inaasar nito ang kaibigan. Bayaran mo to ha? Tinawag ni Julia ang waiter at humingi ng plastic. Inabot ito ng waitress sa kanya. Anong gagawin mo dyan? Inisa-isa ni Julia na binalot ang mga pagkain at umalis na ng restaurant. Tawang-tawa si Leo habang pinagmamasdan ito. Sir, ang bill niyo po. Nagulat si Leo nang makita niya ang bill dahil 20,895 ang babayaran niya. Nagpabalot po yung kasama niyo ng 2 lechon na may mga alimasag po. Isinakay na rin po sa kotse niya. Tinignan naman ni Leo si Julia. Makikita sa mukha ni Julia na mayroong nakakalukong tingin na may pangaasar. Biglang tumunog ang cellphone ni Leo, kaya agad niya itong tinignan.
Salamat, Leo. Sa susunod uli. Wala stick na yan. Isang picture lang naman yun eh. Nagtungo si Julia sa isang bahay ampunan. Binigay niya ang dala niyang mga lechon sa mga bata. Nang biglang tumigil ang kanyang mundo, nang makilala nito si Teo, isang mayamang negosyante, matalino, matipuno at magalang. Di kalaunan ay kanyang naging kasintahan. Mabait at malambing na binata si Teo. Ngunit sa kabila ng kanyang magagandang ugali ay may malagim na nakatagong sikreto ang binata. Ate Ani! Ate Ani! Tawag nito sa kaibigan niya. Tumakbo ang mga bata patungo sa kanya. Sinalubong siya ng mga magagandang ngiti at tila nasasabik sa mga yakap niya. Kamusta ang mga baby ko? Ayos lang po ate. O Julia, kamusta? Matagal-tagal na rin tayong di nagkikita. Kamusta ang trabaho? Ayos lang naman po ate. Meron po pala akong dala mga pagkain para naman po matikman nila to. Hala, wow, sarap naman ito. Sige, ipapaayos ko na yung kakainin ng mga bata. Sasaluhan mo ba kami? Ay, hindi po ate. Idinaan ko na lang po talaga yan. O sige, sige na mga bata. Ano na ang sasabihin kay ate? Maraming salamat po ate Julia. O sige na, magpaalam na kayo. Bye-bye po ate. Isa-isa silang tumakbo papalapit kay Julia upang yakapin ang dalaga. Ate, kailan ka po babalik? Hindi ko pa alam baby. Sa susunod po, sana po makapaglaro na po tayo. Namimiss na po kitang kalaro ate. Oo nga po ate, sana po bumalik ka kaagad. Wala na po kaming magandang kalaro sa tagu-taguan. Babalik ako mga bata, huwag kayong mag-alala. Okay, sige na, kumain na kayo. Bye-bye! Umalis si Julia sa bahay ampunan at pagkalabas nito ay nasira ang takong ng kanyang suot na heels. Dahilan nito, muntikan na sana siyang matumba. Ngunit nasalo ito ng isang matipunong lalaki at inalalayan siya nitong tumayo. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Alalayan na kita. Sige, salamat. By the way, Teo, Teodoro Joaquin Lovell. Sabay lahad ng kanyang kamay. Julia Caitlin Montefalcon Suarez. Ibinigay naman nito ang kanyang kamay. Hindi mapigilan ng binata na humanga kay Julia sa angkin nitong ganda at amo ng mukha. Makikita sa mga mata ni Teo ang pagkahumaling sa dalaga. Tinulungan niya ito at inalalayan papunta sa kotse nito. What do you want me to call you? Call me Teo. Thank you, Teo. I'll see you around. Ngumiti lamang dito si Julia. Nang nakapasok na ito sa kotse nito ay di niya mapigilang mamula. Si Leo naman ay sumakit ang sugat sa kanyang bahagi ng likod nito. Pagkapasok pa lamang dito ay di na niya kaya mapigilang mamula. Kita sa kanyang mukha ang labis na kilig dahil sa binata. Pinagmamasdan niya ito habang papaakyat sa may hagdan papuntang bahay ampunan. Nagtaka si Julia kung bakit ngayon lang ito nakita. Habang pinagmamasdan ito ni Julia ay biglang lumingon si Teo sa kanya na siyang dahilan ng pagkagulat nito. Pinaandar niya ang kotse niya at umalis. Sa kabilang banda naman, makikita mo na ang binata ay nagpipigil ng ngiti dahil sa dalaga. Habang umaakyat ito ay nilingon niya ang kotse ng dalaga. Masaya itong pumasok sa bahay ampunan at sinalubong ito ng mga batang kumakain ng lechon at mga pagkaing alimasag na dala ng dalaga. Teo, napadaan ka? Opo ate, gusto ko lang sanang kamustahin ang mga bata. May dala din akong pasalubong. Kuya Jonas, pakikuha ng mga regalo para sa mga bata. Opo sir. Talaga? Napakaswerte naman ang mga bata ngayon. Dumalaw din dito si Julia kanina. Binigyan niya ang mga bata ng pagkain. Tuwang-tuwa nga ang mga bata kasi nakakain na ulit sila ng masarap na pagkain eh. Julia? Suarez?
Oo, magkakilala ba kayo ni Julia? I just met her a while ago. Siguro, pinagbadyan ng panahon na magkakilala kayo. Siguro po ate, ang ganda niya. Alam mo po ba kung saan siya nakatira? Sino mga magulang niya? Kung anong trabaho niya? Isang detective, si Julia. Mabait yun. Madalas yun pumupunta dito para makipaglaro sa mga bata. Nakatira siya sa kondo niya. Anak siya ni Mrs. Caitlin and David Suarez. Kaso, namatay na ang ina niya. 3 taon pa lang noon si Julia nang mawala ang ina nito. Nag-asawa naman uli si Sir David, kaya stepmom niya ngayon ang kasama nila, si Mrs. Alexa Suarez. Hindi maganda ang pagtrato ni Ma'am Alexa sa kanya. Pero kahit ganon, lumaki namang mabait na bata si Julia. Mabuti naman, kahit papaano ay isang mabait na tao si Julia. Napabuntong hininga na lamang ito sa mga nalaman. Papaano nga pala nag-umpisa si Julia na pumunta rito? Dito nang galing ang kaibigan niya na partner niya ngayon sa mga kaso. Marami na ang accomplishments ng dalawa, lalo na yang si Julia. Wala naman talagang balak mag-detective yang kaibigan niya. Pinilit niya lang. Si Leo lang talaga kasi ang naging sandigan niya sa tuwing nag-aaway sila ng stepmom niya. Malaki ang naitulong ni Julia kay Leo. Umangat ito sa buhay. At kadalasan ay binibisita niya kami. Nireregaluhan ang mga bata at nagbibigay din ng donasyon para may pangtustos kami sa mga bata dito. Leo? Ano pong buong pangalan niya? Leo Timothy McVeigh. Inampon siya ng mag-asawang McVeigh. Mga foreigner sila, naghahanap ng anak na lalaki. Magkaibigan sina Sir Suarez at pamilyang McVeigh, kaya napalapit ng lalo ang dalawa. Wala naman atang boyfriend si Julia, di ba po Ate Annie? Wala pa naman, wala pa yung ipinapakilala sa akin. Napangiti na lamang si Leo sa mga nalaman niya. Sige na po Ate Annie, alis na po muna ako, pupunta pa ako kay Daddy, baka magalit na yon. Sige, mag-iingat ka, salamat uli. Nagkaroon ng birthday party sa bahay nila Julia dahil kaarawan ng kanyang ama. Marami mga malalaking tao ang dadalo sa pagtitipong iyon. Kaya naman, naghahanda na si Julia upang makadalo. Bilang anak ng isang business tycoon ay dapat lamang na nandoon siya. Nasa mall ang dalaga upang bumili ng mga damit na susuotin niya sa party. Nang biglang tumunog ang cellphone nito. Hello? Yes, Leo. Asan ka? Nasa mall, may binibili lang. Bakit? Nakahanap na kami ng maaaring testigo sa pagpatay ng isang babae sa kasong hawak natin. Seryoso ba yan? Sunduin mo ko dito, ngayon na. Sige, papunta na. Dumating si Leo sa mall at dali-dali namang pumasok si Julia sa kotse nito. Nag-usap ang dalawa kung sino ang nakakita ng pagpaslang sa dalagita. Tumungo ang dalawa sa headquarters kung nasaan ngayon ang witness. Inintegrate nila ito at nakakuha ng mga clue sa maaring suspect. Anong mga nakita mo? Maari mo bang isalaysay? Pasadong 12:00 ng gabi, pauwi na ako sa bahay na makarinig ako ng sigaw ng isang babae. Tumungo ako sa kinaroroonan ng tunog. Nakita ko kung paano saksakin ito ng lalaking naka-jacket na black. Hindi ko masyadong nakita ang mukha nito, pero may taas na 6'4" ang lalaki. Nakita ko kung paano niya hiwain ang tiyan ng babae at kinuha ang hinlalaki nito. Sa takot ko ay umalis ako doon. Gigil na gigil ang lalaki sa pagsaksak doon sa babae. Hindi mo ba talaga nakita ang mukha nito? Meron po siyang sugat sa kanang bahagi ng likod niya. Nakita ko yun habang nagpupumiglas yung babae ay nahawakan nito ang kutsilyo ng lalaki at tatamaan niya ito sa kanang bahagi ng likod ng sospek. Yung kutsilyo nitong dala ay parang pinasadyang pinagawa. May nakaukit na dragon dito. Kung ganon, may sugat ang sospek sa kanang bahagi ng likod nito at ang ginamit sa pagpatay ay kutsilyo na may nakaukit na dragon. Maraming salamat Emma. Isa sa ilalim ka muna namin sa protection program habang gumugulong ang kaso. Umalis na sila Leo at Julia
at napag-usapan nila ang mga binigay na statements ng saksi. Kasali ata sa sindikato tong sospek. Alam na rin nating lalaki siya. Sino naman kaya ang bibiktimahin nito? Hanggat di pa natin nalalaman kung sino yung taong nasa likod ng lahat ng malalagim na pagpatay ng tuay, mananatiling itong mapanganib sa mga tao. Siya nga pala, anong ginagawa mo sa mall? Nagsusukat ng damit para sa party ni Dad? Hindi ba kayo naimbitahan? Naimbitahan, kaso parang mas gusto kong tapusin yung kaso. Kailangan kong pumunta. After all, si Dad yun. Samahan mo kaya ako mamili? Why would I? Sige na, para makapamili ka rin ng para sa'yo. Tumangon na lamang si Leo at pinaharurot ang kotse nito papuntang mall upang bumili ng mga susuotin sa party. Pumipili ng mga damit si Julia at isa-isa niya itong sinuot. Leo, okay na ba tong damit ko? Bagay ba? Palitan mo, masyadong revealing. Eto na lang oh, white naman yung team ng party ni Tito. Ayaw naman nun sa ibang color. Inabot ni Leo ang puting dress kay Julia. Habang naghihintay si Leo ay naisipan niyang pumili rin ng mga damit. Habang abala ito sa pagpili, lumabas na si Julia sa fitting room. Bumagal ang ikot ng mundo ni Leo sa kanyang nasilayan. Ang natural na ganda ng dalaga ay kitang-kita. Ang nakabibighan nitong mga mata, ang labi na namumula, mga ngiting kahit sino ay maaring mahulog sa kanya. Leo, maganda ba? Leo! Leo! Hoy, Leo! Ano? Maganda ba? Sakto lang. Anong sakto lang? Wag na nga lang nito? Hindi, okay na yan. Maganda ka dyan. Ba't parang di naman ka panipaniwala yung sinasabi mo ha? Maganda ka, maniwala ka. Maganda ka, Julia. Pagkatapos mamili ng dalawa ay hinatid ni Leo ang dalaga sa kanilang bahay. Ingat ka, baby Leo ko. Sweet dreams din, baby ko. Kita na lang tayo bukas. No problem. Kinagabihan, nahanda na ang lahat ng mga kailangan. Ready na din para sa pagsasalo mamaya. Ang mga bisita, isa-isa na ring dumating. Sa hindi inaasahan ay biglang dumating si Teo kasama ang mga magulang nito. Maraming babae agad ang nakapalibot sa kanya. Sa angkin nitong kagwapuhan ay di malayong makaakit ito ng maraming babae. Pilit na lumalayo si Teo sa mga babae at biglang nagsalita ang MC. Tinawag nito si Don Rafael Suarez at iniluwan nito ang magandang dalaga. Dahan-dahang bumaba si Julia kasama ang ama nito. Ang kagandahan lamang ng dalaga ang tanging nangingibabaw sa lahat. Katulad ng kay Teo, makikita sa mga mata ni Teo ang pagkahumaling sa dalaga. Wala itong masabi, tinititigan lamang ito ni Teo na tila ba ay nawala sa sarili. Lumapit ang mga magulang nito sa kanya. Tinungo naman ito ng ama ni Julia. Ipinakilala ng mga magulang ng binata ang kanilang anak na si Teo sa mag-ama. Good evening, Mr. David. This is my son, Teo, Teodoro Joaquin Lovell. Teo, Teo, Teo. Nabalik sa westyo ang binata nang kinurot ito ng ina. I'm so sorry, sir. It is just I have a goddess in front of me. May apologize. Sabay lahat ng kamay. Of course, she is my daughter. No wonder why she is beautiful. Because she have a handsome father. I'm flattered, Teo. Nice to see you again, Julia. Wait, do you know each other? Yes, sir. We've met at the orphanage on the other day. What a small world you to have. Julia, accompany this young boy in our house. Sure, Dad. Shall we? My pleasure. Nakita ni Julia si Leo nakakarating pa lang kasama ang mga magulang nito. Sinalubong niya ang mga ito na kasama si Teo. Tita Vanessa, long time no see.
Sabay yakap ng mahigpit dito. When pa po kayo tita nakarating? Kahapon lang. Is Leo didn't tell about it? No, he haven't. Sorry sweetie, I thought he already told you. Don't worry tita, you shouldn't apologize to me. By the way po, this is Teo, Teodoro Joaquin Lovell. Pleased to meet you ma'am. And Leo, this is Teo. Yup, I heard it. Don't be so rude. Huwag mo siyang pansinin, Teo. Anyways, iwan ko po muna kayo, tita. Ikaw na po bahala, Leo, ha? Oo na, nakahanap ka lang ng gwapo eh. Shut up. Iwan ko muna po kayo. Habang papaalis si Julia, kasama si Teo ay mapapansin sa mukha ni Leo ang selos. Bukod pa doon, wala din siyang tiwala sa lalaki. Unang beses niya palang ito nakita, sa tingin nito ay wala nang gagawing matino ang lalaki. Ganon ba talaga yung kaibigan mo, Julia? Di naman siya ganon, ngayon lang yun. Siguro, stress sa work, may kaso kasi kaming nilulutas. Kaso, wala talaga kaming makuhang lead para umabante sa kaso. Ganon ba? Nga pala, pwede ba kitang maaya tomorrow? Free ka. May trabaho kasi ako, 5 PM pa yung off-duty ko. Ayos lang, hihintayin kita. Susunduin kita sa trabaho mo. Saan ba yun? Headquarters sa QC. Kung ganon, susunduin kita. Sure ka ba? Oo naman, basta ikaw. Sa tono mo, parang gusto mong manligaw. Pwede ba? Ha? Teo kasi... I want to get to know you more. Kung okay lang, gusto kitang kilalanin. Kaya sana bigyan mo ko ng chance para patunayan ko sarili ko. Nagkakilala pa lang tayo. Ano ka ba? Kaya nga liligawan kita para makilala natin ang isa't isa. If you just give me a chance. Sige, wala namang harm kung kilalanin din kita. So, oo, pero ligaw lang ha? Oo ba? Dumating ang bukas at madaling natapos ang duty ni Julia. Nagkita sila ni Teo sa tapat ng coffee shop. Habang tumatagal, nahuhulog na rin ang loob ni Julia kay Teo. Araw-araw dinadalhan ni Teo ng pagkain si Julia. Isang araw, pumunta ito sa bahay nila na may dalang gitara. Oh Teo, andito ka? Opo, kasi gusto kitang makita. Na-miss agad kita. Di mo ko madadaan sa ganyan? Pilit itong pinipigilang gumiti. Pwede ba akong pumasok? Oo, pwede naman. Pero dapat bigyan mo ko ng rason kung ba't kita papayagan. Kasi niligawan ko sila Mr. and Mrs. Suarez. At bakit? Para pag sinagot mo na ako, okay na ko kila ma'am and dad mo. Papaano mo naman nasabi na sasagutin kita? Kung sakali. Sige na nga, pasok ka na. Nasaan ba si sir? Andun sa taas. Pwede bang pumasok? Try mo. Umakyat si Teo sa taas upang kausapin ang ama ng dalaga. Kumatok ito sa opisina ng ama ni Julia. Pinapasok naman ito. Kinausap ito ni Teo. Gusto niyang hingin ang kamay ng dalaga. Ngunit hinamon naman ito ng ama na makipaglaro ng chess. Pag matalo mo ko, papayagan kita. It is a deal, sir. Ilang oras silang naglalaro ng chess at kahit isa ay wala pang nakakalamang. Intense ang laban ng dalawa. Nabasag ito nang pumasok si Julia. Dad, kakain na. Mamaya na, naglalaro pa kami. Kakain na nga tayo. Teo, tayo na. Mamaya na, tatalunin ko si Dad. Aba, Dad ha? Ano ba kayo? Kakain kayo o ilalako kayo dito, ha? Ito na nga, di ba oh? Julia naman, naglalaro pa kami. Priority? Di naman, ito namang prinsesa ko. Hinila ni Mr. Suarez
si Teo at inakbayan ito. Saglit lang, di pa tayo tapos maglaro oh. Huwag mo muna siyang hahawakan. Pasensya na po sir, sabik lang po talaga ako kay Julia. Sinamaan naman ito ng tingin ni Mr. Suarez. Ayusin mo na wala kang gagawing masama sa anak ko. Pangako po yan sir, papakasalan ko po muna siya. Palaging pumupunta si Teo sa bahay ng dalaga upang makipaglaro ng chess sa ama nito. Isang araw, habang nandun si Teo ay may dala itong gitara. Sa bawat paghampas ng mga nota ay madadama mo ang sinseridad ng meron ang binata. Sa malaanghel nitong boses, sa malambing at maamo mukha, mahuhulog ka talaga. There I was, an empty piece of a shell, reminding my own words without really knowing that my love can't. Nakatingin lamang dito ang dalaga. Napahanga ito sa ganda at lamig ng boses ng binata. Ilang buwan na rin sinusuyo ng binata si Julia hanggang sa mapasagot na nga ito ni Teo. Pumunta sila sa coffee shop. Binalak ni Julia na sagutin na nga ito. Umorder si Teo ng cake at noong inilapag na ito sa mesa ay nakita ni Julia ang nakasulat. May I'm not the perfect person for you, but I can do everything just to be with you. I love you, Julia. Naantig ang puso dito ng dalaga. Teo, ayoko nang ligawan mo ko. Julia, may nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong di mo nagustuhan? Mangiyak-iyak na tanong ni Teo. Ayoko nang ganito tayo. Julia naman eh. Bakit? Bakit ba? Kasi Teo, sinasagot na kita. Pero Julia, ano? Sinasagot mo na ako? Totoo? Julia? Niyakap niya si Julia ng mahigpit dahil sa sobrang saya nito. Di niya mapigilang maluha dahil sa sinabi ni Julia. Tumayo si Teo sa upuan at sumigaw. Kami na ni Julia. Kami na rin sa wakas. Sinagot na ako. Lahat ng order niyo, sagot ko na. Julia, I love you so much. Niyakap niya muli ito. Sa sobrang saya ay tumalon-talon pa ito. Pumalakpak lahat na nakapalibot sa kanila. Naghihiyawan ang mga tao dahil sa mga kaganapan. Matapos ito, dinala ni Teo si Julia sa isang lugar kung saan sila unang nagkita. Anong ginagawa natin dito? Ibalitan natin ito sa mga bata. O sige. Tumungo ang dalawa sa bahay ampunan upang ibalita ito sa mga bata pati na rin sa ate-ani nila. Pumasok ang dalawa na magkahawak kamay. O Julia, Teo, saglit, kayo na ba? Opo ate, kasasagot niya palang sa akin kanina. Congrats sa inyo. Natutuwa naman ako na naging kayo na din. Parang kailan lang tinanong mo ko kung sino si Julia. Siya nga po pala ate, may mga dala po kaming pagkain para sa inyo. Tumawag si Leo kay Julia dahil ilang araw na niya itong di nakikita. Masaya naman itong sinagot ng dalaga. Ikinuwento ng dalaga ang pagsagot nito kay Teo. Habang sa kabilang linya naman ay pilit na pinipigilan ni Leo ang di maiyak. Nang ibinaba na ni Julia ang kanyang telepono, di na kinaya ni Leo ang sakit na nararamdaman niya. Nakahanda na ang lahat para sa pagtatapat niya. May bitbit itong bulaklak at nakahanda na rin ang mga paboritong pagkain ng dalaga. Handa na ito magtapat ng pag-ibig niya. Ngunit huli na ang lahat. Hindi nito kinayanan at umiyak na lang ito. Lahat ng pagsisikap nito sa paghahanda, tila nabaliwala na lamang dahil huli na ang lahat. Itinapon nito ang bulaklak na dala niya at binayaran na lamang lahat ng pagkain pati na ang restong pinaghandaan niya sana para sa pagtatapat sa dalaga. Tinawagan niya ang kanyang ama. Sinabi nito na nagpahanda siya ng isang romantic date para sa kanila. Sinabi niya ang lokasyon ng resto sa kanyang ama at saka umalis. Habang nagmamaneho si Leo, di nito mapigilang lumuha
sa mga sinabi ng dalaga. Masakit man ito para sa kanya, kailangan niyang tanggapin ang lahat ng iyon. Napahinto siya dahil sa pula na ang traffic light. Nung naging burden na ang kulay ay nagsimula na itong umandar. Hindi napansin ng binata ang paparating na truck. Nawalan ng preno ang truck, kung kaya naman nasagasaan nito ang sasakyan ng binata. Ilang saglit pa ay marami na ang mga ambulansya sa paligid ng binata. Ang mga kasamahan nito nakapalibot na sa pinangyarihan ng insidente. Naisugod sa hospital ang binata. Nagbadaling pumaroon si Julia upang makita ang kalagayan ng binata. Hinatid ito ng kanyang kasintahan patungo sa hospital kung saan ang binata. Mabuti na lamang at minor injury lang ang nakuha ng kaibigan ni Julia. Kinabukasan, bukod sa aksidenteng nangyari, may natagpuan na bangkay ng isang tao nakasilid sa drum na nangangamoy na. Nawawala ang hinlalaki nito, tadtad ng saksak at nakabalot sa plastik. Agad itong tinungo ni Julia at pinaimbestigahan ito. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, tinadtad ito ng saksak at may matigas na bagay na pinalo sa ulo nito, kung kaya nawalan ito ng malay. Ayon pa sa mga kasamahan ni Julia, maaaring iisang tao lamang ang gumawa ng krumaldubal na krimen na ito. Naisip ni Julia na hindi pwedeng malayong mangyari ang mga iyon dahil lahat ng ebidensya ay nagtuturo lamang sa iisang tao. Tinawag si Julia na mga kasamahan nito dahil may nakita silang basag na relo sa di kalayuan sa pinagtapunan ng bangkay. Nakita din nila ang pinangyarihan ng insidente. Mapapansin na nagkalat ang dugo at nangangamoy na rin ang dugo dito. Masangsang at nakakasukang tanawin ang makikita mo habang pinagmamasdan ang lugar. Hindi mawari ni Julia ang motibo ng sunod-sunod na pagpatay sa mga tao. Sa iba't ibang lugar lang din ito umatake. Habang naglilibot ang mga kasamahan at si Julia ay napulot nila ang mga damit at isang pares ng sapatos ng lalaki. Ang sapatos at tila parang pamilyar sa kanya na tila parang nakita na niya ito. Isa itong mamahaling sapatos kung iisipin dahil sa tatak lamang nito ay branded na. Pagkatapos ng mga pangyayari, napagpasyahan ni Julia na mag-focus muna sa kasong kanyang hinahawakan. Meron ng statement na mula sa witness, ngunit hindi pa rin ito sapat upang mahanap o makakapagturo kung sino at nasaan ang salarin. Ilang araw ang nagdaan na pagdesisyonan ng dalaga na dalawin ang kaibigan at kamustahin. Tanungin kung mabuti na ba ang kalagayan nito. Marahil ay minor injury lamang ang nakuha ay di maiwasang maalog ang utak nito dahil sa lakas ng impact ng pagkabangga sa kanya. Ilang araw ka ding tulog dyan. Kailan ka ba gigising ha, baby ko? Yung kaso natin, hinahawakan, unti-unti na nagkakaroon ng progress. Meron kasing natagpuan na bangkay kinabukasan nung naaksidente ka. May sapatos at relo kaming mga nakuha as an evidence na din. May nakuha kaming fingerprint sa relo. May damit din kaming nakuha pero wala kaming nakuha kahit anong pwedeng makapag-lead sa suspect. Hahanapin na lamang natin ngayon ang fingerprint ng suspect. Wala sa kahit anong record na hawak natin ang nakapagturo sa salarin. Kaya sana gumising ka na dyan para matulungan mo ako na matapos itong kaso. Umupo si Julia. Ang mga kamay ni Leo ay gumalaw at tuluyan na nga itong nagising. Napatakip si Julia ng kanyang bibig at niyakap ang binata. Salamat naman sa Diyos at gising ka na. Pinag-alala mo ko, hayop ka. Aray, saglit, masakit dyan banda. Ba't ka kasi nadiskrasya? Kasi sinalubong ko. Aba, kagigising mo lang pero pilusupo ka na. Sorry na, namiss mo ko no. Feeling mo ha, sino ka ba para mamiss ko? By the way, kumain ka na, mukha kang tanga dyan. Pabibilhan kita kay Teo. Papunta na rin yun dito. Nagbago ang mukha ng binata nang malaman na pupunta si Teo. Kita sa mukha nito ang pait at naalala ang nangyari bago ang aksidente. Nag-alala sina tito at tita sa'yo. Pinag-date mo pala ang dalawa. Oo, naisip ko kasi na masyado silang busy sa kumpanya namin.
Dapat talaga, bisis kinuha ko. Bisis naman talaga ha. Kaso, dahil mahal mo ko, sumama ka na lang sa akin. I love you, Julia. I love you too, baby ko. May biglang kumatok sa pinto ng kwarto ni Leo sa hospital. Binuksan ito ni Julia upang malaman kung sino iyong kumakatok. Pagbukas nito, niluwa nito ang kanyang kasintahan na si Teo na may dalang pagkain at bulaklak na ibibigay para kay Leo. Kamusta bro? We already met at the Tito David's party. Yup, I know. She already told me. Ayusin mo lang pare na di mo sasaktan tong baby ko. Mahal ko yan, huwag mong sasaktan yan. Ano ka ba, Leo? Basta, sabihan mo ko kung sinasaktan ka nito. Don't worry, di ko sasaktan si Julia. I will love her wholeheartedly. Nagpaalam na ang dalawa kay Leo dahil magdi-date pa ang mga ito. Naiwan si Leo at sinasariwan na lamang nito ang mga alaala nila ni Julia na magkasama. Habang inaalala nito ang mga pangyayari, nagpipigil na rin itong umiyak. Ngunit may ibang pakiramdam si Leo sa kasintahan ni Julia dahil parang hindi siya normal na tao. Kinukutuban siya dito. Pumunta ang magkasintahan sa isang beach resort. Gabi na din silang dumating, kaya naman nagpahinga muna ang mga ito. Kinabukasan, naghanda na silang mamasyal sa nasabing resort. Pagkatapos mamasyal ay napagpasyahan nilang maligo muna. Masaya ang dalawa sa beach resort. Naghabulan pa ito na parang mga bata. Hinahabol ni Teo si Julia. Nang mahabol ito ay niyakap niya ito at binuhat. Bakas ang saya sa kanilang mga mukha at nang makaharap na sila ay hinalikan ni Teo si Julia. I love you so much, Julia. Sana di tayo magbago. Manatili na lang tayong ganito. Mahal na mahal kita. At sana ikaw na ang makasama ko hanggang maubos na ang tinta, hanggang isang pahina na lang ang matira. Sana ikaw ang kasama ko, kasama kong tumapos ng kwento nating dalawa. Mahal na mahal kita, Julia. Mahal na mahal din kita, Teo ko. Bumalik na ito sa kanilang binayarang kwarto. Nung naghubad si Teo ng kanyang t-shirt ay nakita ni Julia ang sugat nito sa kanyang bahagi ng likod ng binata. Nagtaka ito at tinanong kung ano ang nangyari sa likod niya. Isinalaysay naman ang iyon ng binata. Ano nangyari dyan sa likod mo? May peklat ka oh. Ang totoo, nasaksak ako na magnanakaw sa States. Sinugod ako sa ospital. Tumakas kasi ako kanila mami tsaka kay daddy. Kasi gusto nilang iwanan ako kanila tita Andrea at Tito Juancho. I don't want to stay there. I choose to go here instead. They want me back in the States. Pero I said that, kaya ko. I want to be independent. That is why you stay here. I also want to meet your parents. Is that possible, mahal? Of course. Wait, did you call me? Julia, you always makes me the happiest person on earth. What will happen to me if I didn't go here? Oh, mahal. You are here now, by my side. Kung di ako pumunta dito, di kita makilala. I'm so lucky to have you, Julia. Mahal ko. I love you damn much. Opo. Wala ka ng ibang makikitang kagaya ko. Kaya dapat lang malaman mo na napakaswerte mo. Promise me that you will be by my side too. Matapos ito ay umuwi na ang dalawa. Nagpaalam si Teo kay Julia. Sinabi nito na babalik muna siya sa States dahil aasikasuhin niya lang ang mga papel niya para maging citizen dito sa Pilipinas. Pinayagan naman ito ni Julia para din makasama nito ang binata. Babalik na dapat sa Amerika si Teo, ngunit hindi ito natuloy dahil nalaman nito na narito na sa Pilipinas ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya na umuwi sa kanyang tinutuluyan. Pagkarating nito sa bahay ay nag-away sila ng kanyang mga magulang. Saan ka galing? Tanong ng ina. Ayusin mo ang mga gamit mo. Hindi na namin alam kung paano patatakpan ang mga ginagawa mo. Sinabi namin sa'yo na hindi mo pwedeng alisin ang relo mo. Pinagtatakpan ko lang yung mga nagagawa mo. Dahil alam kong you just unconsciously doing it. Dahil sa lintik na sakit na yan, hindi natin alam kung kailan umaatake yan.
Singit ng kanyang ama. Di namin magawang itago yan ng buong buhay mo. Paano kung mawala kami at hanggang ngayon di mo pa yan makontrol ng sakit mo? Mom, Dad, I'm trying to control it alone. I'm trying, okay? It is hard to have these mental health issues. Being a psychopathic killer, do you really think that I enjoy doing this? Son, please, let us help you to overcome this. Look, son, I don't want to see you suffering. Please, let's go back to the States. But I can't. Is it because of that girl? Dad, I'm sorry. Sa palagay mo, tatanggapin ka niya pag nalaman niyang mamatay tao ka? You really think na mamahalin ka pa niya after knowing all your secrets? Walang magawa si Teo sa mga sinabi ng ama niya. Masakit ito sa kanya, pero kahit na ganun pa man ay, alam niyang may nagmamahal sa kanya. Tatanggapin niya kahit anong pa siya ng kasintahan nito. Ito ang unang beses niyang magmahal at minahal din ng buong buo. Hindi niya ito kayang pakawalan pa. Biglang sumakit ang ulo ni Teo. Ang mga mata nito ay nakatirik at ramdam mo talaga ang pag-iiba ng ugali at katauhan nito. Pinipilit niya itong labanan pero hindi niya ito napigilan. Kumuha ng patalim ang binata, ang kutsilyong may nakaukit na dragon. Pumasok ito sa isang silid na kung saan makikita ang mga hinlalaki ng mga biktima nito na nakalagay sa mga sisidlan. Makikita mo rito ang mga nakapreserve ng mga daliri ng iba't ibang tao. Ang iba pa ay may cutics na nagpapahiwatig na babae ito. Sa kabilang banda naman ay na-discharge na si Leo sa hospital. Inaya ito si Julia upang kumain sa labas at magkita sila sa labas ng paborito nilang coffee shop. Nagkita nga si Julia at ang kaibigan nitong si Leo sa coffee shop. Pinag-usapan nila si Teo at ayon kay Leo ay may masamang pakiramdam siya kay Teo. Ito ang tila nakakaramdam na may mali sa binata. Masyadong perpekto para maging totoo lahat. Pasensya na Julia sa sasabihin ko, pero may mali talaga akong nararamdaman kay Teo. Huwag mong sabihin na bakla ka? Hindi. Hindi ako komportable sa kanya. Masyadong perpekto para maging totoo. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ko ba siya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Julia, pakiusap habang wala pa akong patunay na hindi ka masasaktan ng lalaking yun ay lumayo ka muna sa kanya. Ayoko may mangyari sa iyong masama. Anong sinasabi mo? Pinaimbestigahan mo ba si Teo? Anong klaseng mindset yan? Leo naman, kaibigan kita. You should know that I just want a man to love me. Andito naman ako Julia, nandito ako, pero di mo pa rin ako makita. Nauntog ba yan ng malakas na ulo mo Leo? Pwede ba maging masaya ka na lang para sa amin ni Teo? O kahit para sa akin na lang? Leo, kaibigan kita. Mula pagkabata, dapat kilala mo ko. Oo, kilala kita. Pero Julia, minsan nakakabulag ang pag-ibig. Hindi mo alam kung ano ang paniniwalaan mo. Minsan, kung sino pa ang totoong nagmamahal sa'yo, yun pa yung binabaliwala. Kaya obserbahan mo ang nasa paligid mo. Pinagdudahan ni Leo si Teo dahil noong pinaimbestigahan nila ito ay wala silang makuhang kahit anong bakas na maaaring magsangkot kay Teo sa mga illegal na mga gawain. Naggalit si Julia sa mga ginawa ni Leo. Tinanong ito ni Julia kung bakit niya yun ginawa. Ngunit hindi ito nagsalita man lang. Pinapalayo ni Leo ang dalaga sa kasintahan nito. Ngunit hindi malaman ni Julia ang dahilan kung bakit. Dahil sa kakulangan ng ebidensya ay di magawang sabihin ni Leo ang pagdududa nito. Ano bang pinagsasabi mo, Leo? Pwede ba? Diretsuhin mo na lang. Ang dami mo pang pasakalye Nakakainis kayang makinig sa'yo kung ano-ano ang sinasabi mo sa boyfriend ko. Ano, nagsiselos ka ba sa kanya? Hindi sa ganun. Bakit nga? Dahil sa palagay ko, siya ang pumapatay. Ano? Naiintindihan mo bang sinasabi mo? May ebidensya ka ba Leo? Kaya nga ayaw kong sabihin dahil wala akong sapat na ebidensya.
Kung meron lang sana para malayo ka sa taong yan. Ano bang ginawa mo? Pinaimbestigahan ko siya. Wala akong nakuhang kahit na ano. Kaso nga lang, pinapangunahan ako ng kutob ko. Ano bang magagawa ko? Kung wala kang nakuha, ibig sabihin, malinis siya. Di mo kasi naiintindihan. Talagang di kita maintindihan. Nagtalo ang dalawa, kung kaya naman, umalis si Julia. Lumabas siya sa coffee shop at nakita niya si Teo na kalalabas lang ng kotse. Tumakbo ito papunta sa binata at niyakap ng mahigpit. Nakita ito ni Leo. Baka sa mukha ni Leo ang selos. Ngunit wala siyang magawa upang kunin ang dalaga. Promise me that you will never leave me. Why? What happened? Nakita nito si Leo na papaalis sa coffee shop kaya naisip nito na baka may sinabi si Leo sa kanya para sabihin iyon kay Julia. Naisip niya na baka din may gusto si Leo sa kasintahan niya. Niyakap ito ni Teo ng mahigpit at hinalikan sa noo. Don't, mahal. I'll never leave you unless you are the one who pushes me to leave. Unless you are not happy anymore to be with me. I love you, Julia, more than my life. I love you too, Teo, so much. Isang gabi, inatake si Teo ng kanyang sakit na tila parang sinaniban nito na nagbago ang ugali. Ang tipong ibang individual na ito, ang mga mata na nanlilisik at sabik na ring makakita ng umaawas na dugo. Sabik itong pumatay ng tao. Kumitil ang buhay na pakawari mo ay wala ng bukas. Habang naglalakad ito, nakakita siya ng kanyang maaring biktamahin. Isang dalaga ang kanyang nakasalubong. Nilandin niya ito hanggang sa bumigay ang babae. Dinala niya ito sa isang madilim na lugar. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, naglabas ang binata ng kutsilyo at walang humpay na pinagsaksak ang babae. Paulit-ulit itong sinaksak ang babae sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa mabawian nito ng buhay. Hindi ito nakontento, kaya naman hiniwa nito ang tuya ng babae. Kalunos-lunos ang sinapit ng babae sa kamay ni Teo. Kinuha ng binata ang hinalaki ng babae at ito ay itinago. Pagkatapos ay isinlid niya ito sa sako at itinapon sa basurahan at siniguradong walang maiiwan na bakas ng kanyang mga ginawa. Malinis itong tinabaho ang pag-aayos ng kanyang mga ginamit sa pagbatay at walang iniwang kahit na anumang ebidensya. Di ba tapos ang hating gabi at giganahan pa itong pumatay. Nagtungo siya sa kondo niya at pumasok sa isang sekretong pinto. Makikita mo ang mga hinlalaki ng mga taong pinatay niya at ang mga kutsilyong ginagamit niya na may pare-parehong disenyo. Nagtungo ito sa bar at may nakitang magandang babae. Nilapitan niya ito at nakipagsayaw siya. Masaya ang gabing iyon hanggang sa umaksyon na ang lalaki. Nilagyan nito ng gamot ang inumin ng babae at ibinigay ito. Kunting saglit pa ay naging wild na ang babae. Weird na ang mga kilos na parang lasing na ito hanggang sa hinupuan na ito ng lalaki. Hinalikan at dinala ito sa kanyang kotse. Ipinaharurot nito ang sasakyan niya at tumungo sa isang madilim na lugar. Pinagsamantalahan ng lalaki ang babae. Halata sa babae na sarap ito. Ngunit ang hindi nito alam na may masamang balak ang lalaki sa kanya. Katulad ng unang babaeng pinatay niya sa gabing iyon. Sinimulan niya itong pagsaksakin ng walang humpay. Maririnig mo ang sigaw nito na humihingi ng tulong. Nakapalag ang babae at nakakuha ito ng bato upang maipukpok sa lalaki. Nandilim ang paningin ng lalaki, kung kaya naman ay nagkaroon ng pagkakataon ang babae na tumakas kahit puno na ito ng saksak. Hinabol naman ito ng lalaki at naabutan siya nito. Dala-dala ng lalaki ang kutsilyo niya at sunod-sunod niyang ipinagsaksak ang babae. Kumuha ito ng bato at ipinukpok ito sa ulo ng babae hanggang sa madurog. Iniwan niya ang babae na walang bakas na kahit anumang mga makapagtuturo sa kanya. Pinutol nito ang hinlalaki ng babae at inilagay sa kanyang bulsa. Bago umalis ang lalaki,
Inayos nito ang sarili at nagtungo sa kondo niya kung saan ginamot niya ang sarili nito. Sumakit ang ulo nito at bigla nawala ng malay. Ang hindi lamang nito alam ay may naiwan siyang ebidensya sa pinangyarihan ng insidente. Nakalimutan nitong ligpitin ang mga gamit kung saan niya unang dinala ang babae. Pagkagising nito ay nasilayan niya si Julia na nag-aalaga sa kanya. Ginagamot ang sugat niya sa ulo. Tinanong ito ng dalaga kung mabuti na ba ang pakiramdam nito at sinalaysay kung ano ang naabutan niya nung pumunta ito rito. Ang tanging tugon ng binata ay, "Oo, ayos lang naman ako. Marahil sa sobrang pagod kaya ako ay nahimatay." Tinanong ito ng dalaga kung anong ginawa nito dahil napagod siya, ngunit kahit anong alaala nito ay wala siyang matandaan. Hindi na ito pinilit ng dalaga at hinayaan na lamang itong magpahinga. Pagkalipas ng 2 araw mula noong nahimatay si Teo, may natanggap na ulat si Julia mula sa kanyang makasama. Dali-daling pumunta ang dalaga sa nasabing lugar kung saan may natagpo ang bangkay kasama si Teo. Pagkarating nila ay tumambad ang nagkalat na mga pulis sa nasabing lugar. Maraming tao din ang nakapaligid dito. Pagkababa nilang dalawa ng sasakyan ay bumungad sa kanila ang masangsang na amoy galing sa bangkay ng isang babae na tadtad ng saksak. Ayon sa kanyang makasamahan ay natagpuan ang bangkay ng isang matandang babae na magtatapon lang sana ng kanyang mga basura. Ngunit habang papalapit siya dito ay naaamoy na niya ang masangsang na hangin na nagmumula sa basurahan. Ang pag-aakala pa ng iba ay daga lamang ito o patay na hayop. Kaya napagpasyahan nilang buksan ang sako isa-isa at nung itong sako ang binuksan, ito ang bumungad sa kanila. Ito ay hubot-hubad na naang babae at nasa decomposition stage na rin. May mga malalaking uod na rin ang lumalabas sa katawan nito. Makikita mo na tadtad ito ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Inimbestigahan ito ni Julia at nalaman niyang nawawala ang hinlalaki ng babae. Nakumpirma nito na iisang tao lamang ang kumitil sa babae, kaya napagpasyahan niyang hawakan ang kaso. Habang abala si Julia sa pag-iimbestiga ay tumawag ang ina ni Teo. Pinapauwi ito dahil sa may pag-uusapan silang importante. Nagpaalam si Teo sa dalaga kung kaya nauna na itong umalis at nakipagkita sa kanyang mga magulang. Noong umalis na si Teo ay siyang pagdating ni Leo. Tumungo ito kay Julia, tinanong kung ano na ang mga natagpuan nila. Wala silang makitang ebidensya na makakapagturo sa salarin. Isang ulat pa ang natanggap ni Julia na may natagpo ang bangkay sa isa pang lugar kung saan naman na ang ulo ng dalaga ay halos durog na. Nangangamoy na rin ito. Mapapansin din ng ibang parte ng katawan ay nawawala. Hinala ng mga autoridad ay nakain ng mga hayop ang ibang parte ng katawan nito, lalo na dahil ilang araw na ding nawawala ang dalaga. Pinaghahanap pala ito ng mga magulang niya dahil hindi ito umuwi ng 2 araw. Natagpuan na lamang ito na wala ng buhay at marami ang saksak. Habang nag-iimbestiga ang mga otoridad ay napansin nila na 2 ang batong ginamit upang ipukpok sa ulo ng biktima. Ngunit ang nakakapagtaka ay malayo na ang isang bato sa kung saan iniwan ng salarin ang biktima nito. Kinuha ni Julia ang mga dugo rito at pinaimbestigahan sa mga tauhan niya ang mga bato. Ilang araw pa ay lumabas na ang resulta at napag-alaman nilang magkaiba ang dugo ng bato. Ang isa ay sa biktima at ang isa naman ay sa sospek. Naalala ni Julia na may sugat si Teo sa ulo. Tinawagan niya si Leo upang kausapin ito. Nagkabati ang dalawa. Nakiusap si Julia na kung maaari ay tulungan siya na imbestigahan ang sarili nitong kasintahan. Dahil kinutuban ito na maaring may connect ang pagkakaroon ng sugat ni Teo sa kanyang ulo. Isang araw ay niyaya ni Teo si Julia na magkamping sa bundok na sila lang dalawa. Pumayag ito si Julia pero di alam ng binata ay pinaiimbestigahan na siya ng dalaga. Nung araw din yon, habang naghahanda ng mga gamit, ang dalawa ay nasugatan si Teo. Si Julia ang naglinis ng sugat ni Teo
Ang di alam ng binata ay ibinigay ito ni Julia kay Leo. Pagkatapos nito mag-imbestiga, kinausap ni Leo si Julia na kung maaari ay makipagkita ito sa kanya. Dumating ang dalaga sa isang restaurant. Nandun na rin si Leo, naghihintay. Humingi ito uli ng tawad sa naasa nitong noong nakaraan. Pinatawad naman ito ni Julia pero sinabing wag na niyang uulitin yon dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang kasintahan. Ngunit dahil sa kinutuban niya ito ay pinaimbestigahan na niya ang binata. Sa hindi inaasahan ay nandun din si Teo. Naabutan niya magkayakap ang dalawa. Pumasok si Teo sa restaurant at dumiretso sa dalawa. Nakita siya ni Julia at tinanong kung anong ginagawa niya rito. Sagot naman ng binata, nakipag-meeting siya malapit dito. At napagpasyahan pumunta rito upang kumain, sabay halik at yakap kay Julia. Nakita lahat yun ni Leo, kaya nagpaalam na ito at umalis. Hindi kayang makita ni Leo na may kasamang iba si Julia bukod sa kanya. Kita sa kanyang muka ang selos at pagsisisi kung bakit di niya maamin ang nararamdaman niya. Pagkaalis ni Leo, nag-order na ang dalawa na makakain. Kalmado si Teo pero nagsiselos na rin ito kay Leo. Sa buong oras na kumakain sila, di man lang umimik si Teo. Nagtaka dito si Julia. Nung papalabas na sila ay nagsalita ang binata. Tinanong niya ito kung bakit palagi niyang nakikita ang dalawa na magkasama dahil di niya alam nakita sila nito noon sa coffee shop. Sa kotse, habang nagmamaneho ang binata, umuulan ng malakas. Kinausap ni Teo si Julia. Sinabi nito na may gusto si Leo kay Julia. Ngunit hindi ito pinansin ni Julia. Nag-away sila ng dalaga dahil sa pag-aakala ni Teo na may gusto si Leo sa kasintahan niya. Nagkasagutan ang dalawa. Hinila ni Teo ang manubela at tumigil sa gilid ng kalsada. Kinuha nito ang braso ng dalaga. Nanlilisik ang mga mata ni Teo. Hindi niya napansin na nasasaktan na si Julia. Nasampal ito ni Julia sa mukha kung kaya nahimasmasan ang binata. Humingi ng tawad si Teo. Nagpaliwanag ito. Ngunit hindi ito pinapakinggan ng dalaga dahil sa galit niya. Kinuha niya ang mga gamit niya at lumabas sa kotse. Pinipigilan naman ito ni Teo. Hinabol niya ito upang magpaliwanag pa. Ngunit pumara na ang dalaga ng masasakyan. Niyakap ito ni Teo. Ngunit nagpumiglas lamang ang dalaga. Sumakay ito ng taxi na basang-basa at umiiyak dahil hindi niya lubos na maisip na magagawa ito ni Teo. Pagkagabi ng araw na iyon, tumila ng ulan. Nasa bahay na si Julia ng kanyang lolo't lola. Pumarito si Teo upang suyuin ang dalaga. Sinuyo niya ito. Nagdala ito ng bulaklak at ang paborito nitong pagkain. May dala-dala din siyang gitara upang haranahin ang dalaga. Tinawagan niya ito. Unang beses ay ibinaba nito. Ngunit tinawagan ulit ito ni Teo. Sinagot ito ng dalaga. Pumunta siya sa kanilang balkonahe upang tignan si Teo. Kumanta ang binata. Napakalambing ng boses nito. Kaso nga lang ay di ito marunong sumayaw na siyang nakapagpatawa sa dalaga. Napalambot nito ang puso ni Julia. Kaya naman ay pinatuloy siya ni Julia at ipinakilala sa kanyang lolo at lola. Doon na din natulog ang binata. Napagpasyahan ni Teo na ituloy ang kanyang pamamasyal sa bundok at sinabi sa dalaga na hindi na niya uulitin ang mga ginawa nito. Kaya umuo naman ito. Nakarating sila sa kanilang destinasyon habang si Leo ay pilit na kinokontak si Julia. Nalaman niya ang tinatagong lihim ni Teo. Nalaman niya ang lahat tungkol kay Teo. Nagmadali siyang pumunta sa dalaga dahil hindi niya nito alam kung ligtas ba ang kaibigan sa kamay ng kasintahan. Wala namang signal sa pinuntahan nilang lugar kaya hindi ito makontak. Kinagabihan, nakarating na din sa wakas si Leo sa destinasyon niya. Tulog na sa mga oras na ito si Julia at si Teo naman ay nakita si Leo na paparating. Hinarang niya ito. Tinanong kung anong ginagawa niya rito.
Sinuntok ni Leo si Teo at doon nagsimula ang away. Masyado nang malalim ang gabi at ang away ng dalawa ay nagpapatuloy. Nakakuha ng bato si Teo at naihampas ito kay Leo. Dahil dito nawala ng malay si Leo. Hinila ito ni Teo at itinapon sa liblib na kagubatan na walang makakita. Tinadtad ito ni Teo ng saksak at siniguradong wala na itong buhay. Natapos ang pamamasyal ng dalawa sa bundok at bumalik na sila sa kanya-kanya nitong mga bahay. Noong pumasok si Julia sa trabaho ay hinanap nito ang kaibigan niya. Ngunit sinabi ng mga kasamahan na ilang araw na itong nawawala. Nabanggit din ng mga kasamahan ay tumungo ito sa kanila. Hinabol sila papuntang bundok. Ngunit ang nakakapagtaka ay di ito nakita ni Julia. Tumungo si Julia sa kanilang pinapasyal nila Teo. Nakita niya ang sasakyan ni Leo basag. Ito ay nakatago. Nakita nito ang mga papeles na dala-dala ni Leo sa kotse nito. Nakita niya ang mga resulta na pinaimbestigahan niya sa kaibigan. Nanlumo at galit ang naramdaman ng dalaga sa kasintahan nito. Nung malaman niya ang lahat ng katotohanan sa kung ano ang ginagawa ni Teo, nandiri ito sa kanya. Umiyak ng umiyak si Julia. Humahagulgol ito ng malakas. Nakita niya ang mga damit ng kaibigan na tadtad ng saksak at ang mga gamit na ginamit upang patayin ang kaibigan. Bumalik si Julia sa kasintahan nito at umarteng parang walang nangyari na lahat na nalaman niya ay hindi niya nakita. Hindi ito kinumpronta ni Julia pero pinagbasda ni Julia si Teo. Napansin ni Teo na nag-iba na ang pakikitungo ng dalaga sa kanya. Kaya tinanong niya ito kung anong nangyayari. Inakasahan pa ng binata ang dalaga na may gusto ito sa kaibigan nito dahil ito na lamang ang kanyang ikinukwento pag magkasama sila. Ano bang meron sa lalaking yon? Lagi na lang siya ang bukang bibig mo. Parang kailan lang pinagtatanggol mo ko sa kanya. Tapos ngayon, siya na yung bukang bibig mo. Ano, may gusto ka na sa kanya? Sabihin mo sa akin, Julia. May nagawa ba akong mali ha? Para ipagpalit mo ako sa lalaking yon? Ngunit tumalikod lamang si Julia at di umimik. Pasigaw na nagsasalita si Teo pero patuloy lamang na di ito pinapansin ni Julia. Ano ba Julia? Magsalita ka naman. Sabihin mo na kung ayaw mo na sa akin. Ano? Gusto mo yung lalaking yun ha? Gusto mo siya? Sumagot ka kapag kinakausap kita. Ano? Akala ko malinis kang babae, malandi ka pala. Sinampal ito ni Julia. Bigla itong natigilan at nasampal pabalik ang dalaga ng malakas at nabagok ang ulo nito dahil nakatama siya sa gilid ng lamesa. Dumugo ang ulo nito, nataranta ang binata at dinala ito sa sekretong kwarto kung saan niya tinago ang mga daliri ng mga biktima niya. Iginapos niya ang dalaga at nilagyan ng tela ang bibig upang hindi ito sumigaw. Nagising ang dalaga na nakagapos ang kamay sa isang kama. Nilibot nito ang paningin niya at nakita niya lahat ng hinalaki ng mga biktima ng kanyang iniimbestigahan niya. Nakita niya mga larawan ng mga biktima niya, ang lahat ng mga gamit na ginagamit sa pagpatay ng salarin. Biglang pumasok si Teo sa kwarto. Sumigaw si Julia ng malakas. Ngunit hindi ito makasigaw dahil sa nakataling tela sa bibig nito. Nagpupumigla si Julia sa mga nakatali sa kanya. Ngunit hindi niya ito magalaw. Kung hindi mo sana ako pinilit na gawin to sa'yo, wala ka sana sa kinalalagyan mo ngayon. Kung hindi mo sana hinalukay ang pagkatao ko, masaya sana tayong dalawa ngayon. Masyado kasing pakialamero ang kaibigan mo. Siya ang sumira sa ating dalawa, kaya nararapat lang sa kanya ang mamatay. Umiiyak na lamang si Julia sa mga revelasyong kanyang mga natuklasan galing mismo sa kanyang kasintahan. Nagsisisi ito kung bakit hindi siya nakinig sa kaibigan niya. Nalaman nito ang mga nangyari noong gabing hinabol sila ni Leo. Walang magawa si Julia kundi ay umiyak na lamang dahil hindi niya magawang makatakas sa pagkakatali sa kanya. Bigla naman itong nawala ng malay nang turukan ito ng binata ng pampatulog. Binuhat ito ng binata at ipinasok sa kotse. Nagmaneho ng ilang oras
ang binata at nakarating sila sa destinasyon. Isang malaking bahay, magara ito, ngunit nasa gitna ng kagubatan. Walang kahit na sino ang makakahanap at makakapasok rito. Nagising si Julia sa isang kompletong hindi pamilyar na kwarto. Nakalak ito at tanging kama at walang kahit anong matutulis na bagay. Wala itong bintana at kahit anong mga gamit. Nakakadena din siya. Nagmistulang bihag si Julia sa bahay na iyon. Pumasok si Teo sa kwarto at ibinigay kay Julia ang mga damit nito. Hayop ka? San mo ko dinala, ha? Demonyo ka? Itinulak ito ni Julia ang binata. Ngunit wala itong lakas upang masaktan ang binata. Itinulak lamang siya nito. Sa akin ka lang, Julia. Walang ibang makakaangkin sa'yo kundi ako. Walang ibang lalaki ang pwedeng makakuha sa'yo kundi ako. Maligo ka na kung ayaw mong masaktan. Ginawa na lamang ni Julia ang nais nito. Naligo siya at nag-ayos para sa binata. Hinatira ni Teo ng pagkain si Julia. Hindi pinagkakatiwalaan ni Julia ang binata. Ngunit binigyan naman ng assurance ni Teo na walang kahit anong lason ang mga pagkain na ibinibigay niya. Kinain naman ito ni Julia dahil sa gutom na ito. Masayang pinagmamasdan ito ni Teo. Nakatulog si Julia pagkatapos itong kumain nang magsalita ang binata. Masaya sana tayo ngayon kung hinayaan mo lang akong mahalin ka. Kaso, mas naniwala ka sa hayop ng kaibigan mo yan. He deserves to die. He really does. Hinaplos-haplos nito ang buhok ng dalaga. Ang di nito alam ay gising ang dalaga at pinipilit na hindi umiyak. Naghahanda ang dalaga upang tumakas sa poder ng binata. Nagising sa isang hindi pamilyar na lugar si Leo. Nakita nito ang isang matandang lalaki na naghahanda ng mga gamot at pagkain nila. Isinalaysay ng matanda kung paano nito nakita ang binata na nakahandusay at tila wala ng buhay, gitna ng kagubatan. Pasensya na po, pero sino ka? Asan po ako? Wala ka bang naalala? Umiling na lamang si Leo dahil hindi nito matandaan ang lahat na nangyari. Sanhi na din sa ilang araw na tulog ang binata. Noong nakaraang isang linggo, pumunta ako sa kagubatan upang manguha ng mga kahoy, pati na rin mga ligaw na hayop para gawing pagkain. Habang naglalakad, nakita kita, nakahandusay at naliligo sa sarili mong dugo. Tadtad ka ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Sa awa ng Diyos ay nagamot kita. Pero kailangan mong tumungo sa doktor upang ipakonsulta ang iyong mga sugat sa katawan. Mga halamang gamot lang kasi ang meron dito. Buti nga at nailigtas pa kita. Iho, nakita ko ito sa di kalayuan, isang relo. Sa tingin ko, kung hindi yan sayo, ay dun sa nagtapon sayo dun sa kagubatan. Iniabot ng lolo kay Leo ang relo na tinutukoy nito. Nakita nito ang relo at lahat ng alaala niya ay nagbalik. Simula noong nakakuha sila ng mga ebidensya ng taong pumapatay ng kung sino-sino, hanggang sa nag-away sila ni Teo at kung paano siya sinaksak ni Teo ng paulit-ulit hanggang sa mabawian ng buhay. Iho, ayos ka lang ba? Opo lolo, maraming salamat po. Ngunit di po ko maaaring magtagal. Maaaring nasa panganib na ang taong mahal ko. Bukas ka na ng umaga umalis rito. Ang sugat mo ay unti-unti na rin gumagaling. Ngunit huwag mo munang masyadong pilitin kung di mo pa kaya. Opo lolo, maraming salamat po sa paggamot at pagkupkup sa akin. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Kahit wag na iho, matanda na ako. Ito na lang ang magandang magagawa ko upang mabawasan ang makasalanan ko sa Diyos Ama. Maraming salamat po, Lolo. Natulog ang dalawa at kinabukasan hinatidan ni Lolo si Leo upang makaalis na rin sa lugar at mapuntahan si Julia. Dumating si Leo sa bahay nito at inayos ang lahat ng gamit nito
at nagtungo sa bahay ni na Julia. Ngunit ilang linggo na rin itong di nagpapakita. Ang ama ay nag-alala na rin sa kanya. Pinapahanap na ito ng kanyang ama. Ngunit hindi ito matagpuan, maging si Teo ay tumutulong sa paghahanap dahil mariin nitong tinatanggi na hindi niya nakita si Julia. Pumunta si Leo sa opisina nito at nagtaka ang mga kasamahan nito kung bakit ngayon lang ang binata nagpakita. Ngunit hindi ito pinansin ang mga kasamahan niya. Nagtungo siya sa kanilang pinaka-senior. Isinalaysay nito ang lahat nangyari sa kanya at kung paano ito nakabalik. Inuutos ng senior niya na tuklasin kung ano ang nangyari kay Julia dahil maaaring may ginawa si Teo sa kanya dahil ilang linggo na rin si Juliang nawawala. Alamin mo kung anong nangyari sa dalaga. Hanapin mo kung anong dahilan dahil hindi tayo nakasigurado kung anong ginawa ng binata doon sa dalaga. Maging maingat ka, Leo. Binibigyan kita ng permiso upang kumilos. Ako ang sasagot sa kung anumang mangyayari. Mag-iingat ka, Leo. Huwag po kayo mag-alala, sir. Gagawin ko ang lahat. Humayo si Leo at inimbestigahan si Teo. Sinundan ito sa kondo niya at sa kailaliman ng gabi ay umaksyon na si Leo. Pinasok niya ang kondo ng binata at hinalungkat ang kwarto nito hanggang sa may natuklasan itong sekretong pinto. Sinalubong ito ng sangkatutak ng mga hinlalaki ng bawat biktima na nakasilid sa mga jar kung saan nakapreserve ang bawat hinlalaki. Lahat ng mga litrato ng mga biktima at mga gamit itong nawawala. Nakita rin ni Leo ang mansyon kung saan dinala ng binata ang kasintahan nito. Kinuha nito ang mapa at tinawagan ang makasamahan na lahat ng ebidensya na makapagtuturo sa binata ay nasa kondo nito. Dali-daling umalis si Leo sa kondo at nagtungo kung saan naroon ang dalaga. Pumaharurot si Leo sa destinasyon. Naghanda siya sa kung anumang maaaring mangyari sa pagitan nila ni Teo. Ilang minuto pa ay nakarating na si Leo sa mansyon. Itinago nito ang kotseng dala at nagtungo na sa mansyon. Walang katao-tao dito at halatang walang ibang pumupunta rito kundi tanging si Teo. Kung pagmamasdan, ang lugar ay makikita mo ang linis dito. Pumasok si Leo sa bintana. Di na siya nagpaligoy-ligoy pa at pumunta na sa taas. Isang kwarto ang nakakuha ng pansin ng binata. Kung kaya naman, pumunta siya dito at binuksan niya ang pinto. Inuluwa nito ang isang magandang silid at may mga litrato ng mga bata mula sa bahay ampunan kung saan ito nanggaling. Isang litrato na may punit ang nakita nito at nagulat sa natuklasan. Nakita nito ang mga papeles na nakapatong sa lamesa. Lahat ito ay impormasyon tungkol sa kanya, pati na kay Julia. Nakita nito ang lahat, ang mga litrato niya mula noong bata pa siya, hanggang ngayon na malaki na siya. Gulat na gulat si Leo sa mga nalaman, habang sa kabilang banda naglalakad si Teo papunta sa opisina kung saan naroroon si Leo. Napansin nito na hindi nakalak ang pinto. Binuksan niya ito at pumasok sa loob habang si Leo naman ay nandun sa kisame nakatago. Lahat ng mga gamit dito pinagbasdan ni Teo ng maigi at wala namang kahina-hinala rito. Lumabas si Teo sa kwarto at tumungo kay Julia. Kamusta ang prinsesa ko? Hayop ka? Pakawalan mo na ako, Teo, please. Di ko alam kung anong ginawa ko sa iyong mali para gawin mo to sa akin. Umiiyak na si Julia habang nagsasalita. Please, Teo. Di ko na to kaya. Ayoko na. Please, Teo. Pakawalan mo na ako. Please. Please, Teo. Julia, I don't want to lose you, okay? I need you in my life and I can't bear to watch you fall to that man with my brother. I know na mahal mo na siya. I know that you like him more than me. I can't bear to lose you, Julia. Hindi ko gustong saktan ka. Mangiyak-ngiyak na tugon nito sa dalaga. Ngunit biglang naguluhan si Julia sa sinabi ni Teo. Brother?
Sino bang tinutukoy mo? Si Leo ba? Di mo pala alam. You heard it right. He is my brother. But you will never see him again. Never, Julia. Never. Anong ginawa mo, Teo? Teo! Teo, saglit! Anong ginawa mo? Hayop ka? Anong ginawa mo kay Leo? Teo! Sagutin mo ko! Sigaw ni Julia kay Teo. Ngunit hindi lamang ni Teo pinansin si Julia. Humahagulgol si Julia at kasabay nito ang paggulo ng bawat pangyayari. Iniisip nito kung paano naging magkapatid ang dalawa. Na makaalis na si Teo ay agad na pumasok si Leo sa kwarto kung nasaan ang dalaga. Nakita nito ang dalaga na nakatali at nangangayayat na dahil sa hindi pagkain nito ng ilang linggo. Leo! Leo! Ikaw ba yan? Pabulong na tawag ni Julia sa binata. Julia, ano nangyari sa'yo? Hayop talaga siya. Sinapihan na kita tungkol kay Teo. Di ka nakinig. Humahagulgol si Julia kay Leo. Kinalas ng binata ang mga lubid na kagapos sa dalaga. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ngunit naalala niya. Akala ko, wala ka na. Akala ko, di na kita makikita. Akala ko. Sabay hagulgol nito. Alam mo na ba? Naguluhan si Leo sa tanong sa kanya ni Julia. Ang alin? Alam mo magkapatid kayo? Nagdalawang isip pa si Leo kung sasabihin niya ito kay Julia at sa ilang saglit ay sinabi niya na lang ito dahil alam naman niyang mapagkakatiwalaan si Julia. Oo, nakita ko lahat ng mga papeles at dokumento nagsasabing magkapatid nga kami. Pati na ang isang punit ng litrato, lahat nakita ko. Kilala ko na ang totoo kong mga magulang. Isa sila mga pusakal na kriminal at nagbebenta na nagbabawal ng gamot ang ama ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako dahil sa wakas kilala ko na sila o malulumo dahil sa mga totoo nilang pagkatao. Habang paalis ng bahay si Teo, naalala nito ang susi. Naiwan niya ito sa kwarto ng dalaga. Bumalik ito at napansin na bukas na ang kwarto ng dalaga. Dito nadatnan niya si Leo na kinakalas ang lubid ni Julia. Biglang sinugo ni Teo ang binata at pinaulan ng mga suntok. Di naman nagpaawat ang dalawa sa pagsusuntukan. Na-corner na ni Leo ang binata sa mga bisig nito at si Teo naman ay kumakawala sa pagkakasakal kay Leo. Nagawang makalaya ni Teo kay Leo na siyang dahilan ng pagkatumba nito at napahiga ito sa sahig. Ngayon, pumaibabaw na si Teo. Dito na pinaulan na ng suntok ng binata ang kapatid nito. Ganito pala magkaroon ng kapatid ng mga agaw, no? Ano, masaya ba ha? Kung sana, di ka na lang nagpakita noong naging kami na idi sana walang mangyayaring ganito. Kasi epal ka, nandito na tayo ngayon. Habang nagsasalita si Teo ay sinusuntok nito ang binata. Sa bagay, ikaw na yan eh. Lahat naman inagaw mo. Kung sana nawala ka na lang tuluyan. May sapusa ka ata eh. Pangalawang beses na kitang binawian ng buhay. Pero lagi kang nakakaligtas. Una, nung mga bata tayo, tinulak kita at iniwan sa kagubatan. Di ko alam how you managed to escape there. Tapos nung pinagsaksak kita, but you are here now. Sa pangatlong beses, sisiguraduhin kong mamatay ka na. Sabay suntok dito kay Leo. Lahat ng alaala ni Leo ay nagbalik bago pa man siya napunta sa bahay ampunan. Anak, kumain ka na. Subuan ka ni Daddy. Tignan mo. Come on airplane. Open your mouth. Yehey! Wow, yung baby ko. Super cute talaga. Nakita ni Leo ang nakaraan niya. Isang araw nun, maulan at maputik sa isang rest house na tinuluyan ng magkapamilya. Si Teo ay nakakatandang kapatid ni Leo. Inaya ni Teo na maglaro silang dalawa sa labas. Nakita ni Leo kung paano siya sinaktan ni Teo at kung paano siya nahulog sa isang malalim na hukay sa kagubatan. Habang si Julia naman ay may nahanap na pamalo
para ipalo sa binata. Lumapit ang dalaga sa dalawa at walang pag-aalinlangan na pinalo ng dalaga sa ulo ni Teo na napakalakas na ikinawalang malay nito. Dali-daling umalis ang dalawa sa lugar na pinangyarihan nito at tumungo sa kotse kung saan ito tinago ni Leo. Ngunit nakatayo pa rin si Teo mula sa malakas na pagkakapalo ng dalaga sa kanya. Tumakbo ito patungo sa kanila na may dala ng baril. Naabutan niya ang dalawa dahil dumaan ito sa shortcut. Binaril niya ang dalawa, ngunit nagbintis lamang ito dahil pareha silang agent, mabilis silang nakatakbo ng mabilis. Tumakbo ng tumakbo ang dalawa hanggang nakarating sila sa isang bangin at wala na silang matatakbuhan dahil tanging tubig at mga bato ang kanilang mahuhulugan. Naabutan sila ni Teo na may dalang baril. Kita sa mga mata ni Teo ang labis na galit, pagkamuhi, pati na rin ang puot na nararamdaman nito. Itinutok nito ang baril sa kapatid niya at pinutok ito. Ilang saglit pa ay walang nararamdamang kahit anong si Leo. Binuksan nito ang kanyang mga mata at laking gulat ito dahil nakita niya si Julia na nakadapa na. "Julia? Julia?" Sigaw nito habang niyuyugyog ang dalaga. Tinignan niya ng masama si Teo na kahit sa mga oras na yun ay gulat na gulat sa mga pangyayari. Tumakbo ito kay Julia. "Bakit, Julia? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinotektahan yung lalaking yan?" Umiiyak si Teo dahil sa nakita niya at biglang sinuntok ni Leo ang binata dahil sa galit na nadarama nito. Sinuntok at pinagsisipa ni Leo si Teo. Hindi naman nagpatalo si Teo, kung kaya naman nagsuntukan na naman ang dalawa. Sa sobrang abala nila magsuntukan, di nila napansin na nasa bingit na sila ng bangin. Konti na lang ay mahuhulog na silang dalawa. Nagawang mapatumba ni Leo si Teo. Pumapaibabaw na ito, ngunit nakakuha ng bato si Teo at ipukpok ito sa binata. Kaya ngayon si Teo na ang nasa ibabaw ni Leo. Konti na lang ay mahuhulog na ang binata. Ngunit may biglang pumutok sa likuran nila. 3 beses pumutok ang baril na dala-dala ni Teo. Nagising pala si Julia nung pamaibabaw na si Teo sa kaibigan nito. Kaya agad niyang kinuha ang baril at pinikit na tumayo. Kahit hilo pa ay itinutok nito ang baril na hawak niya kay Teo at 3 beses itong pinaputok. Nakatayo pa ang binata at humarap kay Julia. "Sa lahat ng tao, ikaw ang naging isang magandang nangyari sa buhay ko. Lahat ng masasakit na alaala ay tangi ikaw ang nakapagpabago ng buhay ko. Ngunit di ko malabanan ang sakit ko. Kahit sila mami at daddy ay sinukuhan ako. I love you, Julia." Nagawa pang makalapit ang binata sa dalaga upang yakapin ito at sinabi ang huling mga katagang na para sa dalaga. "Julia, thank you for changing my life. Thank you for loving me. I love you, Julia." Pagkatapos ay napaluhod ito na umiiyak dahil hindi ito makapaniwala na siya mismo ang kumitil sa taong kanyang pinakamamahal. Lumipas ang ilang buwan ay nakarecover na ang dalawa mula sa pangyayari. Nagkaroon ng trauma si Julia dahil sa kanyang mga karanasan kay Teo. Ngunit hinarap niya ito kasama si Leo. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Ang tanging nariyan para sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Ilang araw pa ay nagbalik sa serbisyo ang dalawa. Napagpasyahan ni Leo na umamin kay Julia dahil kahit kailan di nawala ang pagmamahal nito sa dalaga. Pinaramdam nito ang totoong pagmamahal sa kanya. Inamin rin ng kaibigan nito na may matagal na siyang pagtingin sa dalaga. Unti-unti na ring nahulog ang dalaga sa binata. Kaya sa paulit-ulit na pagsuyo sa dalaga ay napauoonan niya ito. Ikinasal sila ng binata at nagkaroon ng kambal na lalaki at naging masaya ang buong pamilya nila. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig. Maraming salamat mga katwini
sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.